Minsan ka na bang napadaan dito? At minsang napatitig at napaisip kung bakit to itinayo dito. Wala man lang kahit isang kapitbahay or kahit sino na malapit na pwede mong makausap. Tapos yung pala, nung pinuntahan nila dyan, ano siya, namatay na. Parang chinap-chap na pala siya. Katulad nyo ay isa rin ako sa nagtataka kung bakit sa dami ng magagandang lugar ay dito pa sa napakadilim at walang kapitbahay ni isa. Naisipang itayo ang bahay na ito. Sa video na to ay magsama-sama tayo para alamin ang totoong kwento sa likod ng bahay na ito. Isang daan na nagdurugtong mula sa Metro Manila hanggang sa silangang bahagi ng Quezon ang nagiging buhay na buhay kapag sumasapit ang weekends. Dahil ang kalsadang ito ay perpekto para sa lahat ng mga riders. Maraming mga riders ang pumupunta sa Marilake hanggang Infanta Quezon tuwing weekend. Dahil ito ang isa sa pinaka-popular riding destination malapit sa Metro Manila. Marilake ang tawag sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Road o Marikina Infanta Highway. At ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito patuloy na dinarayo ng mga riders ay ang pagkakaroon nito ng mahabang kurbada o twisties. Kilala ang Marilake sa sunod-sunod nitong kurbada sa bundok ng Sierra Madre. Para sa mga riders, ito ang perfect road para ma-enjoy ang mga cornering at riding skills. At marami ring mga riders ang nagsasabing ito ang pinakamalapit na mountain twisties experience mula sa Metro Manila. Bukod dyan, dito ay may magagandang tanawin habang bumabiyahe ay makikita ang kabundukan ng Sierra Madre, ulap at fog sa umaga, malalawak na kagubatan, overlooking views ng Metro Manila at kapag umabot kayo ng Infanta, tanawin naman ng dagat ang makikita. Kaya bukod sa ride, para din itong road trip at naturescape dahil nagiging tambayan ito at food stop ng mga riders. Marami kasing cafe, karinderya at riding stop sa Tanay along Marilake Highway. Solid. Lamig preno. Lamig nga dito. Tapos dito, kita-kita yung mga naglalakad doon sa labas, no? Ayun sa highway, mga dumadaan. Nakita tayo sa taas ulit. Let's go! Sa tuwing bumabiyahe kami dito ay may bukod tanging iisang bahay ang madalas pumukaw ng aming pansin. At ito ang tinatawag na White House dito po sa kahabaan ng Marilake. At ito ang sinadya namin para alamin ang kwento sa likod ng abandonadong bahay na ito. So mga idol, puntahan natin yung sinasabing caretaker ng bahay na to. Doon daw po sa may kutuhan, sa bandang kanan. Tingnan natin kung pwede natin pasukin yung loob ng bahay or abandonadong bahay na to. So tanungin natin kung ano ba yung talagang totoong stories dun sa nangyari dito. Dito po yung lomi. Dito yung lomi. May lomi dito ate? Lomi? Magkano? Ate, dito rin ba yung sa may yung caretaker ng abandonadong bahay dyan? Dito rin. At alam nyo ba mga lods, laking gulat ko dahil sa halagang 50 pesos lang, ganito na kalaki at kasarap yung kanilang lomi. Highly recommended ko para sa inyo at sigurado ako na babalikan ko to once na napadaan ako dito. So mga lods, dito mayroon ditong lomi malapit dun sa abandonadong bahay o dun sa tinatawag na White House. So pag pumunta kayo ron, napadaan kayo, pwede kayo paglampas doon galing from Manila, no? Paglampas na mga 1 kilometer lang, meron ditong lumihan. So try nyo. 50 pesos lang, oh. Pinili natin, oh. Pero ang dami, no? Mga lods, nandito nga pala tayo dito sa lumihan, dito pa rin sa kahabaan ng Marilake. So mula dun sa abandonadong bahay o tinatawag na White House, nasa 1 kilometro siguro yung layo nito mula doon. So andito si ate, sila yung caretaker pala nung mismong White House. So since dito na rin tayo kumain, nagpaalam na tayo para panandali ang pasukin yon kahit doon sa terrace lang. Makita lang natin na yung bahay is hindi talaga siya haunted house. Ate, diba, hindi naman talaga siya haunted house, no? Pero totoo talaga, te, sabi nyo kahit gabi nagpupunta kayo doon. Kasi pinapantayan namin. Kasi ba't nyo binabantayan yung multo?
Binabantayan namin yung multo. Wala namang multo. Pero yung kaya siya pinapantayan, ano yung tunay na reason sa gabi? Tinitignan namin kasi yung aming loob ninanakawan. Ninanakawan. Tapos pagtatalikod pala namin, kasunod naman namin mananakaw. So, ibig sabihin mga idol, so, hindi nila binabantayan yung multo ron, kundi yung mga magnanakaw sa gabi. So, yung mga dumaraan dito natatakot sa gabi. So, nasagot na natin yung totoong story. Wala naman dong namatay. Wala naman po, ano? Wala, malayo. Malayo. So, ibig sabihin, wala dong mga trahedyang nangyari. Walang namatay. Malayo na sa mga kwentong bayan na mga naririnig natin doon sa mga paligid na banda doon. So, ibig sabihin, yung na yon is tahimik, 'di ba, ma'am, no? So, isang mayaman lang na tao yung nagmamay-ari noon. At yan ay hindi talaga nila bahay kundi rest house lang. So, pumupunta lang sila diyan minsanan lang. So, sa sobrang busy raw nila. So, hindi na nakakapunta diyan ngayon yung may-ari. So, yun pala yung kwento sa likod ng lumang bahay o abandonadong bahay dito sa kabaan ng Maralaki, Infanta, Quezon. Dahil sa binigyan tayo ng pagkakataon na mapasok ito, ay nagpasama na rin tayo sa kanila. At dito ko nalaman na ang bahay na ito ay dating campsite. Mga idol, na bigyan tayo ng pagkakataon na pasukin yung tinatawag dito na haunted house o abandonadong bahay o mas kilala bilang White House. So ito ngayon, kung kanina natakot tayo, tingnan natin ngayon kung ano yung mararamdaman natin ngayon sa loob. Let's go! So, na natin. So, ang dahil mga dumadaan doon, no? Kita nyo, mga dumadaan ng mga motorista. Ayan sila. So, napansin ko, nakatingin sila sa atin. Ito pala yung itsura dito. Terrace pala siya, o nga, oh. Ibig sabihin po, terrace siya rito, no? May hagdan din doon sa loob. Ang ganda pala rito, no? So, yung tinatawag natin haunted house o nakakatakot na bahay. Ang ganda pala. Ayan o, pag nandito ka, ayan o, ang ganda o. Wow, kasi kita mo yung mga dumadang sasakyan kapag nandito ka. Ang ganda yan tulad nila, ayan o, mga dumadaan ng mga motor. So, ang galing. Iba yung feeling mo kapag nandito ka sa loob. So, kapag nandito ka sa loob, mga idol, hindi ka makakaramdam dito ng takot. Kasi ang ganda po pala, ma'am, sa loob. Pag nandito ka, tapos may kita mo yung kalsada, may mga dumadaan. Ang sarap sa pakiramdam. Opo. So dito may CR pala ito, CR. So ito yung kwarto. Masyado lang luma talaga kasi napabayaan na siya. Tagal na. Tapos may hagdan pala dito, ate, patpuntang loob. Papunta yan ang campsite. Dati po may campsite po rito sa taas. Ngayon po wala na. So pwede po pumunta hanggang dito po, no? Pakita natin, ha. So dati pala, mga idol, anong taon po ate nagkaroon ng campsite dito? Wala pa, bago pa lockdown, may. Okay. Ang ganda pala sana ng plano, no? So ayan, mga idol, meron ditong hagdanan sa likod ng abandonadong bahay na to. Meron ditong konkretong hagdan. Simentado yan papunta sa taas. Tapos dun sa taas, dun daw po yung campsite. So, ibig sabihin, overlooking view talaga yung may kita mo kapag nandun ka sa campsite sa taas. Ang ganda. So, ito yung likod ng bahay. So, ibig sabihin, mga idol, walang dapat ikatakot kasi nga, kita nyo sila ate rito kahit gabi pala, nandito sila hapon sila naglilinis dito. Safe na safe pala, hindi pala tayo dapat matakot. Kundi, opo. So, yan, ang galing. Ito, ang ganda rin ng room dito. Tapos ito yung CR nila, okay. Kung doon sa labas, nakakatakot siya tignan kapag nandito ka. Nako po, napakaganda niyang masdan. Ano pa yung nandito? Sa taas. So, yan yung itsura, mga lords, kapag nandito po kayo sa taas. Yan, kitang-kita niyo yung mga dumadaan. Tapos nandito tayo sa taas mismo ng White House. Idol, kapag nandito nga tayo sa second floor, no, o terrace, dito po sa White House, o tinatawag na haunted house, ang ganda rito. Kakawayan natin yung mga tao na doon sa labas, yung mga dumadaan yan. Ayan po, yung mga motorista na mga dumadaan, kitang-kita po natin dito sa taas. So, kalimitan yan, mga lords.
kapag nakita nila tayo, mayroong tao rito, yan, kakawayan natin yan sila. Kasi magugulat sila. Ayun, tulad ni ate, oh. Kaya magugulat sila kasi mayroong tao rito sa taas. Ayun, nakita nyo, diba? Ang daming nagugulat. Kasi, hindi normal na nakakita ng tao sila dito kapag gantong umaga. Kasi, usually, mga lods, gantong umaga, yan, tinaw sila, yan ha. Mga nakatingin yan sila dyan pagka kumaway tayo, no? Nakatingin sila, diba? Nakatingin sila kasi, andito tayo sa White House eh. Ayun ba, tinubuhan natin yan. Tingnan mo, kahit daw, pag kumaway tayo dito, pinimita nakatingin sila, yan, no? Nakatingin sila. O, diba? Mga idol, ang pinaka nakakatakot dito sa White House na to, yung mga magnanakaw, sabi nga ni Ate Sel, kahit gabi, pumupunta sila rito para lang sumilip. So, hindi sila natatakot sa multo. Natatakot sila rito sa magnanakaw. So, yun. So, ulitin ko mga idol sila Ate Sel, yung mga tao rito, hindi sila natatakot sa multo. Tama Ate Sel, no? Oh, walang multo dito. Natatakot sila. Ayun, natatakot sila sa magnanakaw. Tulad niyan, makikita ninyo, ninanakaw nila yung mga wire. Halos wala na yung mga wire dito. Kaya useless na rin kung pupunta pa kayo rito para magnakaw kasi yung mga wire dito, pinagkukuha na. So, wag na kayo pumunta kasi wala na kayong makukuha. Yun. Kahit yung ilaw dito bumbilya, wala rin. Ayan, nakita nyo, wala na mga wire yan, no? Yan, no? Wala na mga wire yan. So, wag na kayo pumunta rito para magnakaw dahil wala na kayong makukuha. Idol, bago natin lisanin yung White House na to, nais natin magpasalamat kay Nanay Sel. Nanay Sel, maraming salamat So, si Nanay Sel, yun, thank you po. Si Nanay Sel, yung caretaker dito. And then, meron siyang resort sa Taiwan Resort. Doon nga po, pag diniretso nyo ito, papuntang Infanta, yung unang tindahan doon ng lumihan. Tama po. So, napakasarap ng lomi ni Nanay Rosel. Tikman nyo na rin mga idol. So, kung pupunta kayong mga paliguan dyan at mapadaan kayo, hanapin nyo yung lumihan doon pagkatapos nito. Sobrang sarap. 50 pesos lang pero sulit. Busog talaga kayo. Nanay Sel, thank you po ulit. Thank you, bye-bye.